Magandang araw mga kasosyal. Itong araw nga, araw ng Miyerkules, April 10, ay pupunta kami ng dagat kasamang aking nanay at aking dalawang pamangkin na si Mark at saka si Iday. Pero bago kami pumunta ng dagat, ay pupunta muna kami sa river, karugtong lang ng dagat, na mangunguha kami ng suso at saka tuway. Nung bata pa ako, dito po kami dumadaan papunta roon at ayan na nga, binibidyohan ko ang aking pamangkin. At ayan nga, nagtatalo nga yung dalawa kong pamangkin dahil hindi nga nakasama yung isa ko pang pamangkin na kapatid ni Iday na magpapagupit sana pero hindi nakasama. Kung mapapansin nyo ay kitang-kita na talaga yung river dito sa aming dinadaanan. At ayan nga, malapit na kaming makarating. Habang nga kami ay naglalakad, tinutukso nga ako ni nanay kasi nga gusto niya ring mag-vlog. At dyan nga, minamarites ni nanay na si tatay hindi talaga sasama kasi maarte. At gusto niya kung sumama siya ay maraming foods. At habang nga palapit na kami ay mabilis talaga maglakad yung pamangkin kong lalaki. At ayun na nga, excited na nga siya. At apat lang pala kami pumunta dyan. At ayan na nga, nakikita nyo yung bahay na maliit na yan ay isa yung kubo-kubo ng tita ko. At dito pala kami pumupunta sa mga payag na ito pag may mga gusto namin pumunta ng dagat. Dito kami nagluluto. Kitang-kita talaga na napabayaan na kasi nga pinsan na lang kami pumupunta dito at yung mga pinsan ko pinsan na lang pumunta dyan. At ayan na nga, nakarating na nga kami kung saan kami mangunguha ng tuway at suso bago kami pumunta ng dagat. At ayan nga, yung dalawa kong pamangkin ay talaga namang naglatay-latay na sa sirang latayan. Excited nga sila. At habang nga sila ay busy dyan at ako naman ay nakakuha na ng isa ng tuway, ayan na, yan po ang nakuha ko. At pagkatapos nilang maglatay-latay, syempre ang tita naman maglatay-latay din. At bata pa lang talaga kami, nangunguha na kami dyan ng mga tuway at sanay na kami dyan sa ginagawa namin. At dyan nga, sumisigaw na si nanay, sabi niya na mag-vlog na daw ako, mag-video sabi ko naman na wait lang, lalatay muna ako at nautusan kong pamangkin kong mag-video na ayaw magpautos kasi nga gusto niya pag lumulublob ako, lulublob dun din sila, wala akong mautusan. At dyan nga, ayaw ng pamangkin ko magpakita sa camera, tumatago siya dyan sa mga dahon na yan at ayaw niya kasing makita ng classmate niya, nahihiya siya, ayan. At yan nga, tinuro ko na yung dagat, dyan lang yung malapit at pupunta na nga kami ng dagat, yan po yung dadaanan namin. At dito nga kami naliligo nung mga bata pa kami at talaga namang nagkita ko to, nagtutrobak talaga sa akin yung mga memories ng bata pa kami na dito kami naliligo. At ayun na nga, ang bilis-bilis na maglakad ng pamangkin kong si Mark. Kung mapapansin nyo, kitang-kita na talaga yung alon ng dagat dyan, ayan. At dyan nga kami pipesto sa mga tinatayuan ng pamangkin ko. Ang bilis talaga ng panahon. Dati-rati ay mga hawak ko pa yung mga pamangkin ko. Ngayon, ang laki-laki na nila. Nasa likod nga ang nanay, nahuli kasi nga, ang hina maglakad. At dala-dala lang namin yung suso at saka tuway dyan. Ayan, nilalagay na ni Iday sa gilid. Ayan na nga, yung dagat. Ayan, yung pamangkin ko. Isang ikot lang, makikita mo ng tanawin ng dagat at saka river. Magkarugtong lang sila kung saan kami nanguha ng suso at tuway. Mga pamangkin, dalawa kong pamangkin, tsaka si nanay. Laro pa sila. Ang ganda ng view. Sinaanay ng dagat. Pamangkin kong dalawa. Punta naman si nanay sa dagat. Lulublob na kami ng dagat kasi nga napagod na kami sa pangunguha ng suso. Magre-relax muna kami dito. Ayan. At tinawag ko na nga dyan yung pamangkin ko para videohan kami ni nanay kasi nga gusto ni nanay mabidyohan. Pagkatapos namin to ay uuwi na kami sa bahay para naman makapag-relax kami at mahugasan namin yung mga suso at saka tuway.
At maganda nga yung panahon, hindi sobrang init, tamtaman lang, medyo madilim, tsaka mahangin. At tsaka takot ako sa dagat mag-isa, kaya sumama ako kay nanay. Ayan, pasayaw-sayaw lang kami dyan, kaway-kaway. At buti na lang, nagpautos yung pamangkin ko magpa-video. At ayan na nga, yung kalahating balde na nakuha namin ng tuway at saka suso. Ayan, hinuhugasan na namin para naman madala namin sa bahay nila nanay. At ganyan karami yung nakuha namin. At saka, bago yan lutuin, nilalamig muna ng 2 araw yung suso. Pero yung tuway, pwede nang lutuin. At tinawag ko na yung pinsan ko tsaka yung pamangkin kong iba para makita nila yung nakuha namin. At ayan na nga, trinay ng pinsan ko na magkilaw. Nilagyan niya ng asin at saka suka. Ayan. Tinignan ko lang siya kasi hindi ko kayang magkilaw ng ganyan. At pagkarating namin sa bahay, ayan nga, hinanda na ni nanay yung lulutuin. Lalagyan namin ng udong yung tuway. At habang dyan nag-asikaso ang nanay sa pagluluto ng tuway na may udong, ako naman lumabas ako sa bahay, nanguha ng kapaya para adobohin. At ayan na nga, kain nga tayo. Yan po yung ulang namin, adobong kapaya at saka inudong ng tuway. Kain po tayo sa susunod ulit. Bye bye!